Naalala mo yung kakilala mo nung high school na malaki yung potensyal? Yung lahat ng nakakakilala sa kanya sinasabi, malayo yung mararating ng taong to. Tapos ayun, wala ding narating, naging tambay lang. Tapos yung tuwing nakikita mo nadidismaya ka, parang nanghihinayang ka. Eto na yung tao na yun. Ang dami mong pwedeng nagawa pero masyado kang nag-relax. Medyo masama pa din yung loob ko dito kasi early adopter ako neto eh. Isa ako sa mga supporter neto nung umpisa pa lang. Isa ako sa mga nagsabi na malayo yung mararating ng bata na to. Marami kaming ganun pero hindi mo naman kami masisisi. Kasi kung titignan mo naman yung track record ng PSP, yung mga games na nilabas doon, ang daming laro, 'di ba? Ang laki ng library. Karamihan ng gamers maraming mapagpipilian sa PSP. Eh di syempre expected na yung susunod na lalabas sa PSP mas maganda pa. Tapos yung pinakita yung announcement neto, sino ba naman ang hindi maglalaway? LED screen, ang sarap na sa mata ng mga games. Tapos dalawa na yung thumbstick kaya nai-imagine mo na agad kung ano yung mga games na pwede mo nang laruin. Yung mga first person shooter pwede na. Pag third person naman pwede mo nang ikot-ikot yung camera niya. Yun kasi yung mga kulang sa PSP eh. Tapos nilagyan pa nila ng camera. Hindi lang isa, dalawa. Hindi ko alam kung ba't kailangan ng camera nito eh. Pero sige lang, kahit tatluhin nyo pa eh. Tapos pinakita din nila yung mga games. Yung mga games. Announcement pa lang to na hindi pa nire-release yung Vita. Pero nung pinakita nila yung Uncharted sa Vita, muntik na akong mangutang agad eh. Pero nga ako ng pambili ng PS Vita next year. Para lang wala na akong alalahanin. Promise, ibabalik ko din next year. Kasi ito na dapat yun. Di ba nung lumabas yung PSP dati, ang tanong agad, para bang PS2 yan? Kasi ang gusto ng tao, console pero handheld. Yung pwede mong bitbitin kahit saan ka pumunta. Yung maglalaro ka ng NBA sa handheld pero ang graphics PS3. Kasi nilabas nila sa PSP lahat ng NBA dati. Kaya expected mo ganun din dito. At kung naisip mo naman na pang PS3 yung graphics neto, hindi ka naman masyadong malayo sa katotohanan kasi ang lakas neto eh. Eh kung ganun ba't hindi bumenta, di ba? Madaming posibleng dahilan pero ganito kasi yun. Alam mo yung gitnang anak? Yung anak na walang may gusto, yung walang may pakialam. Kasi 'di ba yung panganay, lagi nasusunod yung gusto niya gawin. Tapos yung bunso naman siya yung bagong paborito. Nasa kanya lahat ng atensyon. Tapos yung gitna, kahit wala namang ginagawa, nakakakulo ng dugo. Yung kapatid na parang 5 years old pa lang pero siguro kaya mo na yung sarili mo. Gusto ko din maawa sa mga gitnang kapatid eh. Kaya lang wala din talaga akong pakialam eh. Ayun, ito yung gitnang anak mo. Kasi nung lumabas to, after 1 year naman, lumabas yung PS4. Ayun, nakalimutan na to agad ni Sony. Di na nabigyan ng atensyon na punta na lahat sa PS4. Yung Uncharted Golden Abyss na napakaganda. Okay din naman yung mga ratings na binigay sa laro na yon. Pero tingin ko underrated pa rin yun para sa grade na binigay nila. At makikipag-away ako pagdating sa usapan na yun. Uncharted Golden Abyss yung isa sa pinakamagandang handheld na games. Pati yung mga Gravity Rush, Wipeout, hindi na nasundan. Ni isang NBA walang nilabas. Sa sinabi ko na yun, maraming magagalit. Lalo na yung mga fanboy ng Sony. Sasabihin nila maraming laro sa Vita, hindi ka lang marunong maghanap ng laro. Kung hindi ka naglalaro ng indie, kasalanan mo na yun. At naiintindihan ko rin naman yung mga passionate sa indie games. Pero tanga, kung yun lang din naman ang lalaruin mo, sana hindi na nag-PS Vita kung kaya din naman patakbuhin ng PSP yung mga lalaruin mo, bobo. Sana nga kahit yung mga laro lang sa PS2 pinort nila dito eh. Kasi yung God of War collection dito, tsaka yung Metal Gear Solid, mas maganda laruin dito kasi HD to eh. Di kagaya sa PS2 na RCA lang yung connection. Pero yun lang, bilang lang yung laro ng PS2 na pinort nila dito. Mas madalas ko pa nga nagamit to sa remote play sa PS4 eh. At kahit sa ganun lang hirap na hirap ako dito kasi gaano ba kahirap lagyan ng L2 tsaka R2 to. Hindi naman leching pindutan yung trackpad sa likod eh. Eh kung puro reklamo lang pala, eh bakit ka pa bibili lalo pa ngayon? Depende. Dapat ka ba bumili kung gusto mo lang ma-experience yung purong PS Vita? Walang halong iba? No. Ang plano nga nila dapat last year isasarado yung PlayStation Vita Store eh. Tapos ngayon iniba nila yung paraan kung paano ka bibili ng games. Mas pinahirap pa nila. Wala na nga games na mabibili, pinahirap pa. Kaya alam mo, Sony, ganito yung gawin mo. Isarado mo, tapos buksan mo ulit, tapos isarado mo ulit. Para lang 2 beses mo sinara. Hindi, joke lang. Dapat ma-preserve yung mga games. Dapat hindi sila mawala. Lalo yung mga binili mong digital games. Ikaw na dapat yung may-ari nun. Dapat pwede mo silang ma-access kung kailan mo gusto. Pero paano mo nga ipi-preserve kung hindi mo naman alam kung kailan nga mawawala? Piratahin mo? Hindi kami sumusuporta sa piracy ha. Pero may mga nakikita naman akong reasonabling dahilan para sa ganun. Di ko na iisa-isahin kung ano yung mga yon, pero isa nga doon, pagpipreserve ng games. Pero yun nga, paano mo nga ipipreserve yung games kung hindi mo alam kung kailan nawawala? Kung isa ka sa mga naglalaro lang ng backups o mga ROMs na mga games na meron ka na, saludo ako sa'yo. Pero magpakatotoo tayo. Karamihan sa mga nagpaplano bumili ng PS Vita ngayon, ang habol jailbreak. Yun nga din yung dahilan kung ba't hinukay ko to sa baul eh. Kung titignan mo din kahit sa Facebook Marketplace, lahat ng binibentang PS Vita doon,
naka-jailbreak na. Hindi bawal ang jailbreak hindi illegal yun. Hindi ka nga ibaba ng PlayStation pag nag-jailbreak Kasi madaming gamit yung pag-jailbreak, kagaya ng mas madaling pag-transfer ng files o kaya naman yung mga homebrew. Ang ibang usapan yung magda-download ka ng mga pirated na games tapos lalaroin mo dito. At kung yun yung dahilan kung bakit bibili ka ng Vita, masusulit mo to. Wala pang 5 minutes na jailbreak ko na to At madaming emulator yung kaya patakbuhin nito. Kung gusto mo laruin yung mga games mo sa Sega, sa NES, sa SNES, kayang-kaya neto, smooth yung experience. Tapos kung wala ka ng hiya-hiya tapos itutodo mo na talaga yung pamimirata mo, merong app dito na rekta na yung pagda-download ng games. Games ng PlayStation Vita, PSP, PS1, direktang dito mo na ida-download. May mga kasama pang updates tsaka DLC. Di na kailangan isasaksak mo pa sa PC para maglipat ka ng games dito. Mas okay sana kung ang ida-download mo lang na games yung mga meron ka na talaga. Pero sige lang, kung kaya ng konsensya mo Yun lang talaga yung nakikita kong magandang dahilan para bumili ka nito. I-jailbreak mo, lagyan mo ng emulator, laruin mo yung mga backup games mo, sulit na sulit. Basta ba nasa tama yung presyo tapos ganun yung gagawin mo, maganda bumili ng Vita kahit ngayon. Kung bibili ka naman ng Vita tapos ang gagawin mo lang yung normal use lang, hindi ko na marirecommend gawin mo yun. Lalo pa kasi hindi mo alam kung kailan nga magsasara yung PS Vita store. Pwede ka siguro maghagilap ng mga cartridge games pag sarado na yung store. Pero mahihirapan ka siguro lalo na kung may hinahanap kang laro. Tapos kung mahanap mo man yung laro na gusto mo na yun, kung sarado na yung store, hindi mo na ma-update. Tapos hindi ka na makakabili ng DLC pag gusto mo yung DLC. Kaya kung bibili ka nito, mas maganda na kung gagawin mo talaga lahat ng pwede mong gawin dito. Yun lang. Yun na yun.